Sa eksenang ito, dumating si Kang sakto sa tamang oras para iligtas ang isang tao sa isang nakakatakot na halimaw. At habang nakatitig si Kang sa halimaw, kinakabahan naman si Yuri at sinusubukang makuha ang kanyang atensyon nito sa pagtanong kung nakikinig ba si Kang sa kanya. At habang ang halimaw naman ay nakatitig din kay Kang, naglisip din si Kang ng susunod na gagawin at tinanong si Yuri kung dapat ba niyang subukang kausapin ang halimaw. Si Yuri, na nanonood sa pamamagitan ng maliit na kamera sa sombrero ni Kang, ay nag-aalangan pero sumagot ng oo para subukan lamang ito. At naalala ni Kang ang payo ni Yuri mula sa nakaraang pag-uusap nila, at makikitang pinapayuhan ni Yuri si Kang. Kung sakaling may makaharap si Kang na halimaw na marunong magsalita, baka malaman nila ang layunin ng mga ito o saan sila nanggagaling. Wala naman mawawala, mas mabuti iyon kaysa patayin sila agad, bumalik sa kasalukuyan, at sinubukan ni Kang kausapin ang halimaw. Tinatanong kung marunong ba itong magsalita, at pagkatapos, laking gulat nila nang mag-react ang halimaw. Pero imbes na magsalita, nagalit ito at umatake. Agad naman naiwasan ni Kang ang unang atake, pero mabilis ang halimaw at tinamaan siya habang nasa ere. Subalit kahit tinamaan, mabilis na nakarecover si Kang at tumalon sa likod ng halimaw, handa na sa laban. Kahit sinubukan ni Kang na makipag-usap para lutasin ang sitwasyon, hindi ito nagtagumpay, kaya't nag-alala si Yuri para sa kanyang kaligtasan. Samantala, lumipat ang aksyon sa isang reporter na nasa helicopter sa itaas ng Incheon Port. Ang reporter, na nag-uulat ng live mula sa 600 metro sa taas, ay nagbibigay ng dramatikong pagtingin sa sitwasyon na binibigyang diin ang kaguluhan sa ibaba na dulot ng halimaw. Ang reporter sa helicopter ay iniulat ang appearance ng Whitecap Superhuman. Kasama nito, dumating din ang Inhuman Subjugation Special Task Force. At lipat ang eksena sa mga sundalo, kung saan inuutos ng lider ng grupo na ihanda ang kanilang mga armas ngunit huwag magpaputok. Isang sundalo ang nag-ulat na masyadong makitid ang daan papunta sa port para makapasok ang mga tangke at railgun. Subalit, sabi ng lider na ayos lang iyon basta manatiling handa ang lahat. Subalit ang sundalo ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kanilang plano. Ang lider ng grupo ay sumagot ng mahigpit, sinasabing hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang tunay na lakas ng isang halimaw. Ipinaliwanag niya na hindi sapat ang kanilang mga armas laban sa mga ganitong nilalang. Sinuri ng Special Intelligence Agency ang mga laban ni Whitecap at natukoy na ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa karaniwang firepower ng kanilang militar. Ganito rin ang sitwasyon sa halimaw na katapat niya. Ipinunto ng leader na kung matalo ang Superhuman, wala na silang magagawa. Subalit, nagtanong ang sundalo kung bakit pa sila naroon na ipinapakita ang laki ng hamon na kanilang kinakaharap. Ibinunyag ng leader ng grupo na mayroon din kasi silang plan B sa kahit nasa ganitong matinding sitwasyon. Lumipat ang eksena pabalik sa reporter na nag-uulat ng live, inilalarawan ng reporter ang tensyonadong sitwasyon na kahit hindi malinaw ang nakikita, ang Whitecap Superhuman ay lumalaban ng todo laban sa halimaw. Bagamat misteryoso ang kanyang pagkatao, malinaw na lumalaban siya para sa sangkatauhan. Gayunpaman, mukhang natatalo na siya sa laban kontra sa halimaw. At makikitang si Kang ay tumatakbo palayo sa halimaw, iniisip kung gaano ito kabilis at ang aral na huwag husgahan ang libro sa kanyang pabalat. Ngunit bago pa siya matapos mag-isip, biglang lumitaw ang kamao ng halimaw malapit sa kanyang mukha. Gayunpaman, nakaiwas si Kang at tumalon, at agad na tinatangkang lumaban pabalik, ngunit naunang umatake ang halimaw gamit ang kanyang dila, na nagdulot kay Kang ng kawalan ng balanse sa ere. Nahawakan ng halimaw ang binti ni Kang at malakas siyang ibinato sa isang malaking container, na ipinapakita ang tindi ng pinsala ni Kang. Isang sundalo ang nagsabi sa kapitan tungkol sa kalagayan ng Whitecap. Iniisip ng kapitan na hindi maaaring matalo si Kang ng ganoon kadali. Dahil itinakda na ang kanilang misyon ay tulungan si Kang nang hindi siya naistorbo, idineklara ng leader ng grupo ang kanilang plan B, kaya agad lumabas mula sa truck ang isa pang sundalo na may dalang makapangyarihang armas at cyborg na braso. Walang pag-aalinlangan, itinutok ng sundalo ang kanyang baril sa halimaw at mabilis na pinaputukan ito, na diretsyong tinamaan sa ulo ng halimaw. Gulat na gulat ang leader ng grupo, dahil tinamaan ito mismo sa ulo, ngunit pagkatapos ng sandali, agad na bumangon ulit ang halimaw, na ikinagulat ng mga sundalo at ng leader ng grupo nang makita nilang hindi tumalab ang bala sa halimaw. Nagulat ang sundalo at ang leader ng grupo nang makita nilang buhay pa rin ang halimaw. Agad na gumalaw ang sundalo at binaril muli ang halimaw, ngunit patuloy itong lumapit kahit tinatamaan ng sunod-sunod na bala. Biglang tumigil ang sundalo,
At nagulat din ang halimaw habang nakatingin sa lokasyon ni Kang kanina, biglang lumitaw si Kang, at nagsabing, buti na lang at may nabagsakan siya. Kung hindi, nahulog na sana siya sa dagat. Nakahinga ng maluwag si Juri at sinabing mukhang isa na naman itong palpak, dahil hindi yata sila marunong magsalita, o ayaw lang nila, sumang-ayon naman agad si Kang na mukhang ganun nga. Subalit desidido si Kang, nadudurugin na lang daw niya ito sa lahat ng kanyang makakaya. Agad na mabilis na tumalon si Kang, na biglang nawala sa paningin ng halimaw. Bigla siyang lumitaw sa harap ng halimaw at sinipa ito, agad na sinundan ng isang atake sa bunganga ng halimaw. Ibinagsak ni Kang ang halimaw sa lupa nang may malakas na puwersa, na nagdulot ng malakas na pagsabog na naramdaman ng mga sundalo at pati na ng nasa helicopter. At nang humupa ang alikabok, makikitang nakatayo pa rin si Kang habang hindi na gumagalaw ang halimaw, na ikinagulat ng lahat, kasama na ang mga reporter, sundalo, at si Juri. Samantala, sumigaw ang reporter na kanina lang, subalit hindi masyadong makita, pero parang may malaking lindol na nangyari. Samantala, biglang gumalaw ulit ang halimaw, pero agad din itong tuluyang namatay, na ikinabigla ng lahat. Habang nakatingin si Kang sa halimaw, nagtanong si Juri kung tapos na ba talaga ang halimaw dahil akala ni Juri ay babangon pa ito. Sumagot si Kang, oo, patay na nga ito, dahil narinig mismo ni Kang ang pagsabog ng utak nito. Pero kahit bumangon pa ito, handa daw si Kang na bugbugin pa ulit hanggang sa mamatay ito. Subalit nabanggit ni Kang na hindi kasing lakas nito yung kalaban sa Anion Island, at naisip rin ni Juri na nahirapan nga talaga si Kang doon. Biglang lumitaw ang isang di kilalang tao, tahimik na nanonood sa eksena, at nagsasabing talagang mas masaya ang mga laban kapag pinapanood ng live. Tapos bigla niyang kinausap ang isa pang tao, tinatanong kung hindi pa ba talaga ginagamit ni Kang ang todo niyang lakas. Subalit, biglang tumalon ang di kilalang tao papunta sa lokasyon ni Kang. Agad naman napansin ito ni Juri, nagtatanong kung sino yon. Agad din namang tinanong ito ni Kang nang may seryosong tingin kung sino ito. Subalit sumagot ang di kilalang tao nang may panunuya, sinasabing ang tapang naman tumingin ni Kang. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.